Naranasan nyo na bang bumiyahe hanggang sa sumakit ang bewang nyo? Yung kahit ayaw mo na pero kailangan mo pa rin itukoy. Ito yung nagplano ka ng ruta pero iba yung dinaanan nyo. At ito na rin yata ang pinakamahabang rides ang na-experience ko. Pagod pero sobrang worth it, busog na busog ang mga mata ko sa mga bagong lugar na napuntahan ko. Kasama ko dito ang mga kaibigan na walang sawang sumusuporta sa mga trip ko. Well, pare-parehas din naman pala kami ng trip. Rotations, nagsimula kami sa Tarlac City ng alas 2 ng umaga papuntang Baguio City at narating namin ito ng alas 5 ng umaga. At dito pa lang ay di na namin mapigilang huminto para kumuha ng picture at videos dito sa sikat na Lion's Head. Konting pahinga at umalis na din kami papuntang second highest point. Di nagtagal at narating din namin ang second highest point na matatagpuan sa Atok, Benguet, ng alas 8 ng umaga. Videos at picture kadali at lumarga na agay papaunta first highest point na matatagpuan sa Tinuk. Ifugao kung saan makikita mo ang mossy forest na nakikita ko lang ang mga ito pag nag-hiking ako. Mula sa ikalawang pinakamataas na bahagi, Halsema Highway sa Atok, Benguet, patungo sa unang pinakamataas na bahagi ng Philippine Highway System, sa kahabaan ng Kiangan-Tinok-Buguyas Road sa Tinok, Ifugao. Kinakailangang bumiyahe mula Atok, Benguet, papunta sa bayan ng Tinok sa Ifugao. Kasama rito ang pagdaan sa Halsema Highway upang kumonekta sa iba pang mga kalsadang patungo sa Tinok na matatagpuan sa Cordillera Central Mountain Range. Narating namin ito ng alas 12 ng tanghali. Pahinga ng konti at pagkalipas ng ilang minuto at umalis na agad kami. Kabilang sa mga pangunahing atraksyon sa Tinok, ang malalawak na taniman ng gulay, ang Tukuhan Sulphur Hot Spring, ang Mount Pulag National Park, at ang magiliw at maasikasong mga kalanguya ng Tinok. At ngayon ay papunta na kami ng La Union. Nilakbay namin ang Bugyas, Mankayan, Cervantes Road ng 4 na oras. Hindi rin naiwasan ang malakas na ulan at halos zero visibility road. Landslide, falling rocks at napakatarik na rin bangin. Nakakatakot at nakakakaba na baka biglang masira yung daan at ma-stranded kami sa isang napakaliblib na lugar. Di nagtagal ay narating din namin ang La Union ng alas 4 ng hapon at napakainit ng klima. Naghanap agad kami ng matutuluyan para makapagpahinga. Naglipas ng gabi at kinaumagahan ay naligo kami sa isang sasikat ng paliguan sa La Union, ang Imuki Island. Dahil sa malikot na imahinasyon ng mga tao na humanga sa ganda ng isla at sa mga kwentong naipasa mula sa iba't ibang henerasyon, ipinangalan din sa iba pang lagoon sa isla ang ibang bahagi ng katawan tulad ng Bimuto, ari ng lalaki, at Imubet, uwit. Ano yung drone talaga? Ah? Wala, submarine yung dala ko. Submarine. Ambulin mo, Brody. Brody, ambulin mo. Ambulin mo. Ambulin mo. Isda.
Ang Kaparingitan, na tinatawag ng mga taga-barangay noong unang panahon, ay siyang tinatawag natin ngayong Imuki Island. Ang salitang Imuki ay nagmula sa isang uri ng lamang dagat na nabubuhay lamang sa paringit o mga patay na korales. Ito ay ang mga sea slug o babao. Ang babao o bao ay isang salitang Pangasinense na tumutukoy sa ari ng babae at sa Ilocano naman ay tinatawag na uki. Dahil dito, naiuugnay ang pangalang Imuki sa isla, lalo na't ang hugis ng pangunahing lagoon nito ay kahawig ng hugis ng ari ng babae. Sa kasalukuyan, ang Imuki Island ay isang kahanga-hangang isla. Hindi na lamang basta paringit dahil mayroon na itong mga bakawan, bantig ni Rad. Dagdag atraksyon din ang malakristal na tubig dagat kung saan matatanaw ang mga isdang lumalangoy. At pagkatapos maligo ay pumunta kami sa isa pang sikat na lugar. Tinatawag itong Bahay na Bato. Danan din namin ang Almeida Man-Made Forest na may 500 metrong lawak ng likhang gawang kagubatan sa kahabaan ng Bacnotan-Balawan-Lunabangar Highway sa Almeida, Balawan. La Union ay napapalibutan ng mga puno ng mahogany. Tinatanghal nito ang mga motorista at turista dahil sa luntiang tanawin at preskong kapaligiran na talaga namang Instagrammable. Ang bahay na tinaguriang Bahay na Bato ay itinayo mula sa mga bato at maliliit na pebbles na makikita sa mga baybayin ng bayan. Hindi nakapagtataka dahil ang Luna ang kilala bilang Pebble Capital of the North at isa sa mga umuunlad na industriya rito ang pamumulot at pangangalakal ng bato. Hindi nagtagal ay nabunyag din sa publiko ang lihim. Noong 2015, sa tulong at pagsuporta ng lokal na pamahalaan sa turismo, ang bahay bilang isang tourist destination. Pagkaraan lamang ng ilang panahon, nagtala ang lokal na tanggapan ng turismo ng malaking bilang ng mga bisita sa bagong atraksyon. Matagal na pala to. Ayon sa ulat ng Ilocos News, umabot sa halos 20,000 katao ang bumisita sa Bahay na Bato noong Kapaskuhan matapos itong buksan. Bukod sa pagpapaunlad ng Luna bilang isang must-visit spot sa La Union, nakalikha rin ng trabaho para sa mga residente ang atraksyong ito. Bukas ang Bahay na Bato para sa iba't ibang okasyon gaya ng kasal, binyag, kaarawan, at iba pang pagtitipon. Para naman sa mga pamilya at magkakaibigan na nais mag-enjoy ng isang hindi malilimutang gabi sa ilalim ng mga bituin, maaaring magtipon-tipon sa paligid ng mga bonfire pit. Wala ko salamin. Wala na kami sa lamin na kaya kang linwan. May mali kang itsura. Kaya nga ako nagulat iba yung tsura ko. Bagamat hindi pinahihintulutan ang paglangoy para sa kaligtasan ng mga bisita, ang dalampasigan naman ay nagsisilbing perpektong lugar upang makinig sa musika ng mga along dumadagundong sa pampang na puno ng pebbles. Pakinggan lamang ito at maaari ka pang antukin dahil sa nakapapawing ingay at tila meditative beat ng mga alon. Hindi ba ito ano? Ugat ng buko yun, ayun. Ugat ng kawayan. Nabutan ko yan yung plancha na ganyan. May ganyan kami. Saka to. Mula sa San Juan, magtungo pa Hilaga patungong bayan ng Luna at bisitahin ang Bahay na Bato, ang pinakabagong tourist attraction sa probinsya. Gawa mula sa mga batong makikita sa kakaibang pebbled beaches ng Luna, nakatayo ang rest house sa isang tahimik na lupain na pagmamay-ari ni na Dr. Edison at Dr. Purita Chan Noble. Sa loob at sa paligid ng lugar, matatagpuan ang iba't ibang nakakaingganyong stone at wooden sculptures na nilikha ng Koreanong artist na si Bong Kim. Bandang alas 11 ay umalis nang kami para umuwi at nakarating kami ng gabi sa aming mga tahanan ng maayos. Yun! Oh! Dito na, nagtatapos ang gala natin ngayon. Salamat sa pagsama sa akin. Sana nag-enjoy din. Kung gusto niyo pa ng ganitong adventures, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Kita-kits ulit sa susunod na gala, mga ka-travel.